Sa bansang naghahari ang kasakiman, ang mga mamamayan ay wala ng kapangyarihan. Minamaliit ang kakayahan at wala ng karapatan. Sa gitna ng kahirapan, muling nagbabalik upang maningil sa bayan. Rapat lamang yun eh. Kabisan talis. Ginong Simon, bakit siya nandito? Nangadyaw magkaroon ng akademya ng wikang Kastila. Para ano? Para mas lalo kayong malito? Kulang pa ng 205 piso o 500 hinihingi ng mga tulisan upang makuha ko na ama. Hindi ka namin matutulungan, Kabisang Talis. Bayad ka na lang ng pulis. Hindi maaari. Baby ko mabuhay na malaya. Hayaan mo na lang natulungan kita ngayon. Vamos, Lapido! Sabulin natin ng 2 iyon! Kailangan natin makatakas dito, Ginong Ibarra. May naisip akong paraan. Magpalit tayo ng damit para malito sila. Bilisan natin, Ginong Ibarra. Halika't itulak natin ang bangka, Ginong Ibarra. Sakay ka na sa bangka, Ginong Ibarra. Matago ka sa ilalim. Paano ka na, Elias? Anong mangyari, huwag kang lumabas. Kala mo siguro, asustado kami, Senyor Ibarra. Kapitan, bakit gumagawi sa dakong iyon ang iyong hangal na timonel? Mababaw lang po sa baging iyon, Inang. Abay, bilisan mo na ninyo. Kaunting tuling pa ng makina. Marahan lang po ang takbo dahil dadaan po tayo sa palayan. Mangyari wala namang matinong lawad dito sa Pilipinas. Napakadali namang solusyonan yan. Wala man lang sa inyong isang kaisip ng paraan. Umukay kayo ng tuwid na kanal patungo Maynila at ito ang bagong lagusan at sarahan. Ang lagusan ng Ilog Pasig. Paumanhin, Ginoong Simon. Ngunit saan nagagaling ang mga salapi para dyan? Maaring ding magdulot ng pagkasira sa mga nayo. Pues, Sumira, hindi na kailangan ng malaking salapi. Gamitin ang mga bilanggo sa pagtatrabaho. Hindi ito sapat, Ginoo. Kung ganon, gamitin ang mga bata at matanda. Ngunit kaguluhan lamang ang bunga nito. Kaguluhan? Nag-alsa ba ang mga Ehipto o mga bilanggong Hudyo laban kay Titus? Akala ko ba may alam kayo sa kasaysayan? Paulit-ulit nang may naghihimagsik sa bayang ito. Hindi maghimagsik ang pulong ito. Naghimagsik sila noon antes. Hindi. Anong halagaan yung mga prele sa bayang ito kung maghimagsik? Isang mulatong Amerikano. Tulad po ng dati, ang Kapitan Tiago, upo, walang pagbabago. Ayaw pa rin po magpagamot kahit kanino. Ngunit balikan natin ang Akademya de Castillano. Magagawa ko yan. Bukas pangalawa ang painturo. Si Padre Nere nangako sa amin na mapagkita sa General. Makukuha man inyong paintulot. Saan kayo kukuha ng pondo? Pag-aambag ng ₱1 ang bawat estudyante. Kung sa bagay, hindi masamang ideya. Dito na muna ako, mga Ginoo. Sige po, Kapitan. Papa Basilio, mababayan niyo siya. Oo, naparito ka, Ginong Simon. Sisigani nga pala, taga-Karate Bayan. Kumusta ang probinsya? Bakit? Hindi niyo pa ba alam, Ginoo? Ako, napakahirap na doon at wala nang bumibili ng alahas.
Hindi kami bumibili ng alas dahil hindi namin kailangan yun. Huwag kayong magalit mga binata, wala akong masamang layunin sa inyo. Halin na lang kayo at uminom na yun ng serbesa. Paumanhin, Ginoo, ngunit hindi kami umiinom ng serbesa. Hindi bali mga binata, ako na lang iinom ng serbesa. Sige po, Ginoong Simon. Bakit makusok ka ngayon? Iwan ko, parang takot ako sa taong iyon. Hindi mo ba alam na siya tagapayo ng Gobernador General? Padre Salve, ano ang iyong pakayat rito kayo? Kailangan mo magbayad ng 30 pisong buwis dahil ang iyong lupaing sinasakahan ay amin. Hindi maaari, 30 piso? Magpaubaya ka na anak. Isipin mo na lang na ang halagang iyan ay naipatalo mo sa sugal o naihulog mo sa tubig. Kabisang Talis, bagamat masagana inyong ani, babayad ka ng 200 pisong buwis. Ano? 200 piso? Aba, sumusobra na yata kayo. Kung ayaw mo magbigay ng buwis, ibibigay namin ang iyong lupain sa iba. Ako ang naghirap dito at nagtanim, kaya wala kayong karapatan. Ngunit pagmamayari ng korporasyon ang lupain mo. Wala pa kayong naipakita ng kasulatan na sa inyo ito ang lupa. Hindi ka namin matutulungan, Kabisang Talis. Magbayad ka na lang ng buwis. Hoy! Anong ginagawa niyo kay Kabisang Talis? Huwag kang lalapit. Pakukuha yung lamang si Kabisang Talis, kapalit ng 500 piso. Kulang pa ng 205 piso ang 500 hinihingi ng mga tulisan upang makuha ko si Ama. Naisang na ako ng lahat, ang mga alahas ko. Nararapat lamang yun kay Kabisang Talis. Buti nga sa kanya. Ay, wala siyang lupang sasakahan. Salamat po talaga sa pagpapahiram sa akin ng pera kapalit po ng panililbihan ko sa iyo. Salamat po talaga, salamat po talaga. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Libranos Señor de la peste y de todo mal. Ano ba? Bakit hindi ka nagdarasal? Yan ba tinuro ng mga magulang mo sa'yo? Pasensya na po. Tagal-tagal na rin nangyari ang malubhang karanasang iyon, ina. Parang kailan lang ang mga sakit na iyon. Hanggang sa muli, ina. Ginoong Simon, bakit siya nandito? Ginoo, maaari ba kitang tulungan, Ginoo? Anong ginagawa mo rito? 13 taon na nakakaraan nang tinulungan niyo akong libing sa bangkay ng aking ina. Hayaan mo na lang na tulungan kita ngayon. Sino ba ako sa palagay mo? Isang taong dakila, isang taong inakala ng lahat maliban sa akin ay patay na. Alam mo ba maaari mo ikasawi ang aking lihim? Kapag mabunyag ang aking lihim, masisira ang aking balak. Totoo ako na parito 13 taon nang nakaraan. Umalis ako at nagbalik upang may sakatuparan ang aking paghihiganti. Upang wasakin ang tiwaling pamalaan. Hindi ko akalaing kumalat na pala ang lasong naiwan. Hinangad niyo magkaroon ng akademya ng wikang Kastila? Para ano? Para mas lalo kayong malito? Hindi, Ginoong Simon. Hindi ito para mapalapit tayo sa pamahalaan. Ito ang magbubuklod sa ating mga Pilipino. Isang malaking kamalian. Kailan may hindi ito magiging wikang pambansa. Itago lamang ng wikang ito ang ating pagkatao at karapatan. Ibig kong sumali ka sa aking paghihiganti. Ibig ko pa po ay namalayan. Senyor Simon, Placido, ibig ko sana manghingi ng tulong sa iyo. Nais ko magtungo sa Hong Kong. at bakit naman Placido? Tatahimik ka? Halika, samahan mo ako. Ginoo, Dumating na ba ang mga pulbura? nasa mga sako. Hinihintay ko na lamang ang mga bumbong. Ang mga bomba. Handa na po ang lahat. Ay na, maestro. Lumakad ka ngayong gabi at kausapin mo ang mga tenyente at kabo.
May balita na po ba? Oo, gaganapin sa linggong darating. Linggong darating, hindi pa po handa ang mga arabal. Hindi na kailangan ang arabal. Sapat na mga tauhang kabisa ang tali, mga karbinero at trimento. Kung matatagalan pa ba hindi ko na mabutang buhay si Maria Clara. Oh, Ginong Simon. Kamusta ang may sakit? Malubhan ang kalagayan. Umalat na ang lason sa kanyang buong katawan. Anumang oras ay maaari na siya malagutan ng hininga. Katulad ng Pilipinas, sa loob ng isang oras, magsisimula ng himagsikan sa pamamagitan ng hudyat ko. Bukas, wala nang mag-aaral, wala nang universidad. Wala nang makikitis, kundi patayan. Ako'y nakahanda na at natitiyak ko ang aking tagumpay. Basilio, nandito ako upang maghandog ng dalawang bagay. Ang iyong kamatayan o ang iyong kinabukasan. Kanino ka pipili? Sa umapi sa iyo o sa iyong bayan? May panahon ka para pumili. Ano ang dapat mong gawin? Napakadali lamang, Basilio. Ikaw ang mamuno sa pangkat sa pagpasok sa Santa Clara upang kunin ang isang nilalang na bukod sa akin at kay Kapitan Tiago, ikaw lamang nakakilala. Si Maria Clara. Oo, nais kong iligtas mo siya dahil ako'y nabubuhay lamang para sa kanya. Kaya ako bumalik at bumuo ng revolusyon sapagkat ito lamang ang paraan upang mabuksan ang kumbento. Ngunit huli na po kayo. Bakit? Patay na po si Maria Clara. Ha? Ano? Ano? Patay na si Maria Clara? Kaninang hapon lamang po, anak na nasa is. Hindi totoong patay si Maria Clara. Hindi siya patay. Kailangan mo siya kunin. Kundi, ikaw ang mamatay bukas. Ilang araw na siyang may sakit at dumadalaw ako sa kumbento upang makibalita sa kanyang kalagayan. Namatay siyang hindi ko nakita. Namatay siyang hindi nalaman. Ako'y nabubuhay lamang para sa kanya. Namatay siyang nagdurusa. Padre, wag po! Huli! Bakit nangyari sa'yo to? Oh, Diyos ko! Walang itim o puti sa iyong katarungan. Basilio. Sino? Ikinalulungkot ko. Patay na si Huli. Ano? At nawawala din si Tandang sa ilo. Huli! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Bakit nagawa mo to sa akin, Burrita? Mahal na mahal kita. Bakit? Ang ganda naman ng lamparang iyan. Maraming salamat, Ginoong Simon. Ngunit, sigurado ka bang ayaw mo na kumain kahit saglit lang? Maraming salamat yung alok. Ngunit may mahalaga pong gagawin. Mauna na ako sa iyo, Dona Victorina. Sige, salamat, Ginoong Simon. Ang ganda naman ng lamparang ito na nanggaling kay... Ay, sandali. At namatay ang sindi. Huwag kang maglala. Madali lamang itong ayusin. Ay, sandali. Ano ito? Ya voy, Sierra, hacerse la revolución. Juan Crisostomo Ibarra. Masamang biro iyan. Ito ay galing sa taong matagal ang patay. Tunay nga itong masamang biro. Ngunit, ito ay sulat ni Crisostomo Ibarra. Baliwalain na natin yan. Ituloy ang kasiyahan. Padre Irene, itaas mo ang mitsa. Sige, saglit lamang. Isa kani. Hoy! Magdanakaw! Nang parang iyon ay isang dinamita.
Buhay si Crisostomo Ibarra. Marahil pinagmamasdan niya na tayo. Ngunit paano siya nabuhay? Anong kaugnayan ni Crisostomo Ibarra kay Simon? Alam ko na! Si Simon ay si Crisostomo Ibarra. Isang taksil, hanapin at ulihin natin ang Simon na yan. Siya para sa bayan! Ginong Simon, masamang balita. Hindi sumabog ang lampara. Bakit? Itinapon ni Isagani sa ilog. Ano? Sige na, umalis ka na at iligtas mo yung sarili. Bakit? Bakit ako nagkakaganito? Bakit ako pinarusahan ng ganito? Tapos na ang aking misyon. Senyor Simon! Sandali at ako'y tatawag ng doktor. Huwag na, Padre. Nangyari na ang nangyari. Ako'y makikinig lamang, Simon. Totoo bang may Diyos na gumagabay sa atin? Oo, Simon. At ang Diyos ang tumutulong sa atin kapag wala tayong mapupuntahan. Tulungan mo ako, Padre. Ayaw kong mamatay ng may dalang kasamaan. Nais kong mangumpisal sa inyo. Handa ako makinig, Senyor Simon. Plano ko ito lahat dahil ako'y galit na galit sa mundo noon. Bumalik ako upang maghiganti sa mga taong umaapi sa akin. Diyos ko, patawarin ka ng Panginoon. Ang buhay ay hindi puro saya lamang. Kailangan natin ng sakit upang matuto. Hindi ko maintindihan. Bakit ako pinaparusahan? Hindi ka pinaparusahan. Iyan ay isang pagsubok lamang na dapat mong lampasan. Salamat, Padre. Ngayon, mamamatay na ako ng mapayapa. Ipinahihintulot nawa ng Diyos na ikaw'y matagpuan samantala diyan ka muna sa ilalim ng dagat kung saan hindi makakaluhit ang kasamaan.